Okay, so here is the all-in-one system version 5, ang pinakabago naming system before mag-end on 2023. So, ano bang difference niya sa unang all-in-one, yung version 4? Ang difference niya is yung sa all-in-one, ang sale entry doon is per item. Dito, sa version 5, ang sales entry niya is per customer. So, pwede na kayo mag-input ng variety of items per customer. And also, may invoice na rin siya. Pwede nyo rin siyang i-print. So, tuturo ko sa inyo mamaya paano siya i-print. Okay? And, ang pag-input nyo ng data dito is, ang gamit nyo dapat is laptop or PC. Bakit? Kasi dito, itong mga buttons na to na gagamitin natin mamaya is hindi siya gagana sa phone or tablet. May other option naman tayo in case na hindi talaga maiwasan na kailangan yung gumamit ng phone or tablet. May other option tayo for that. And papakita ko sa inyo later. So, ano muna ba dapat ang gawin nyo pag na-receive nyo tong system na to? Anong kailangan yung unang gawin? So, first is, punta muna kayo sa items. So, kailangan input nyo muna lahat ng items nyo. Okay? So, ito, ang example na ginawa ko dito is for hardware business. So, ayan. So, ito, hindi ko pala ito natapos. So, type natin ulit. So, kunyari, black brush. So, description, kayo nang bahala. Then, lalagay nyo dyan kung piece pa siya, gallon or liter. Sa defined quantity, kung ilang pieces nyo sa binibenta. So, 1. Then, yung unit price niya. Let's say, 120. Then, for the pack size, ito yung kung yung price na bigay sa inyo ni supplier, kung ilang piraso yun. For example, itong sandpaper, bakit 25 pieces siya? Ang bigay kasi ni supplier, kunyari dito is sa isang set ng sandpaper is may 25 pieces. And ito yung price niya, 320 per set. So, ito naman yung red brush. So, for example, sa isang set, may 20 pieces na red brush. So, 250 yun. Then, ika-calculate nyo yun kung magkano bawat isa yung sa 20 pieces na yun. So, ito, 1250. So, ito, bakit 1 lang to? So, for example, hindi wholesale or hindi per set ang presyohan sa inyo ni supplier. Pwede nyo ilagay dyan 1, then ilalagay nyo dito sa cost per pack kung magkano yung cost na yon kada isa para ma-count siya as per piece pa rin. Pag kinompute dito sa cost per piece, makuha pa rin natin siya. Okay? So, kunyari dito sa black brush, kunyari, 20 pieces then per set, and then 220. So, ayan. Kung napansin nyo, naka-highlight to kasi, ayan, may formula siya. So, wag nyo itong gagalawin kasi may formula yan. Okay, so next is lalagyan natin siya ng stocks. So, napansin nyo, may mga naka-highlight ulit na color blue. So, may mga formula po yan. Wag na po natin galawin. Ang gagalawin lang po natin is itong white part. Okay? So, double click natin to para makalagay tayo ng date. So, 14. Pagawin ko lang yung format nito para mas madaling mabasa yung date. Ayan. So, select nyo lang. May drop down na dito. Black brush. Then, may lalabas na data dyan. So, let's say, ang kinuha nyong set ng black brush is 2. Then, ang lalabas na quantity expanded dito is 40. Bakit? Kasi sa isang set, may 20 pieces. So, 2 set ang kinuha nyo, kaya 40. So, dito sa total cost, hindi ko siya nilagyan ng formula kasi nag-iiba-iba ang price ng supplier natin. So, lagay nyo na lang dyan kung magkano yung siya nakuha. So, kunyari, yung 2 set is 240. Ayan. Then, ito, yung cost per piece niya, and then yung sale price niya. Then, sa vendor, pwede nyo rin siyang baguhin. Click nyo lang tong edit button, yung pen icon. Then, edit nyo lang yan. Then, if may add pa kayo, click nyo lang tong add another item. And then, once done po, click on done.
Okay? So, kunyari, vendor 3. So, check natin kung nag-reflect ba to sa inventory. So, ayan. Dito sa inventory, wala po kayong gagalawin. Lahat po ito ay may formula na. So, hindi nyo po kailangan i-type dito yung item para lumabas dito yung data sa inventory. Automatic na po siyang lalabas. Katulad nito ni Black Brush, dito na siya. So, receive niya is 40. Wala pa tayong sold. So, may mga example na rin akong ginawa dyan kanina, kaya may sold na yan. So, quantity on hand, total cost received, and then yung average cost per piece, 6 pesos. Okay? So, ito namang offset, let's say, may damage yung item nyo or may damage yung item or nag-overstock, dito nyo siya ilalagay. So, kung kulang, ang ilalagay nyo is negative. Dapat may negative siya. Pag sobra naman, 2 lang ang ilalagay nyo. So, ito, si white paint for example. Check natin sa inventory. Ito, si white paint. Ang receive niya is 10 pieces. Sold 8. Quantity on hand, 0. So, dapat may dalawa pa. Kaso, damage siya. Kaya 0 ang nandyan.